Matagumpay ang 10-akbo ng karera at maging personal na buhay ng kakakasal lang na 25 years old actor, real estate investor, entrepreneur and politician na si Nash Aguas. O ayon Zach Ray Nash Victoriano Aguas sa tunay na buhay. Ngunit ang mga nakamit niyang ito ay hindi lamang ibinigay sa kanya ng walang anumang pagsisikap. Gaano kayaman si Nash Aguas? Showbiz career. Sa simula pa lamang adorable and talented child star na si Nash, sa loob ng nakalipas na 20 taon na kanyang pananatili sa showbiz, napanood siya na gumanap sa iba't ibang papel. Mapa-telebisyon man o big screen, maagang inumpisahan ni Nash ang pagtupad sa kanyang mga pangarap, nang pasukin niya ang larangang ito. Sa edad na 5 taong gulang ay sumali siya sa Kiddie Talent Search ng ABS-CBN na Batang F4, at sa edad na 6 na taon ay lumahok naman sa Star Circle Quest, kung saan siya ang tinghal na Grand Kid Quester. Ang kanyang pagkapanalo ang dahilan upang mapasama siya sa Going Bulilit, at nagbukas ng maraming oportunidad para sa kanyang showbiz career. Ilan sa hindi makakalimutang nilabasan ni Nash ay ang seryeng Bag Ito at The Good Son kung saan ay isa siya sa mga pangunahing bituin. Hindi rin kaila ang husay na kanyang pinapamalas pagdating sa aktingan, katunayan na uwi niya 2 panalo bilang Best Child Actor Awards, mula sa Manila Film Festival. Para sa horror film na Shake, Rattle and Roll, 8 and Siyam, The Breadwinner. Sa magandang tinakbo ng showbiz career ni Nash, aminado siyang malaking tulong ito hindi lang para sa kanyang sarili kundi sa kanilang pamilya. Katunayan sa edad niyang 15, ay tumayo na siyang padre de pamilya. Matapos na maghiwalay ang kanyang mga magulang noong 2014, hindi itinanggi ni Nash na galit siya nung una sa ama, nang malaman niyang hiwalay na ang parents niya. Na itinago lang pala ng mommy niya na kasama niyang naiwan sa Pilipinas, at ang bunsong kapatid na babae. Matagal nang naninirahan sa Amerika ang kanyang ama na isang IT consultant engineer. Kung ano man ang mahalaga ay nagkabati silang mag-ama. Katunayan si Nash mismo nagsabi sa ama na siya ang bahala sa kanyang ina at kapatid. Alam niya na hindi madali ang buhay ng ama sa Amerika. Lalo pa at matanda na rin ito at may mga obligasyon din ito sa kanyang lolo at lola. Nung una ayaw daw pumayag ng kanyang ama, dahil sa responsibilidad niya ito bilang isang ama. At ayaw niyang ipasa sa anak, pero sa huli ay nakumbinsi ito ni Nash. Sa kabila ng problema pinagdaanan ng kanilang pamilya, mas nag-focus na sa positibong epekto nito sa pagbuo ng kanyang pagkatao. Bagamat matindi ang pagnanais niyang pumasok sa showbiz, hindi pa rin siya huminto sa pag-aaral sapagkat siya ay palaging honor student. Nagbunga ang pagsisikap na ito ni Nash nang makapagtapos siya sa Cruzong BSBA Major in Marketing Management sa kolehiyo. A young businessman, dala ang kanyang pangarap na magtagumpay sa buhay, hindi na natili si Nash sa iisang lugar. Bagkus ay mas pinalawak pa niya ang kanyang kaalaman at kakayahan. Katunayan bukod sa pag-aartista ay pinasok din ni Nash ang mundo ng pagnenegosyo. At hindi maipagkakaila ang pamamayagpag niya sa pinasok na larangan ito. Taong 2017 nang buksan niya ang ramen house business na Muramen kasama ang business partner niya si Calvaram Eden na dating kasama niya sa Going Bulilit. Ayon kay Nash, mahilig daw talaga siya sa Japanese food mula noong bata pa lang kaya ito raw naisipan nilang gawin negosyo. Mula sa unang sangay sa University Belt. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit 10 branches ang Natural Japanese Restaurant, at inopen niya ito for franchise. Hindi na nga nagpaawat pa si Nash patungo sa pagiging successful restaurateur. Dahil noong 2019 inilunsad naman niya ang isa pang negosyo, ang Chicken Inasal Restaurant na kanyang tinawag na Grillless.
Ayon kay Nash, kaya naisip nila ng kanyang mga kasosyo ang ideya na itatag ito dahil sa kanyang sariling pagmamahal sa nasabing lutuing Pilipino. Dinagdag pa niya na pansin nila sa kanilang Japanese restaurant, na ang kanilang kombinasyon ng manok at kanin ay may sariling merkado, kaya nagpasya silang magbukas ng isang restaurant na pangunahing nakatuon sa mga lutuing manok, tulad ng inasal. Pinahayag din ni Nash ang kanyang pasasalamat sa kanyang pamilya, sa pagsuporta sa kanyang mga pagsisikap. Binanggitin niya ang kanyang pagtatakda ng mga layunin at ang pagtatrabaho para makamit ang mga ito, ay bahagi na ng kanyang kalooban. Hindi tulad ng ibang kaedaran niyang nasa party life pa, maaga nagka-interest si Nash, dahil sa may sinusundan siyang goal. Pakiramdam daw niya ay lost siya kapag wala siyang goal. Katunayan, kapag na-reach na niya ang goal na yun ay gumagawa daw ulit siya ng bago. Ang pagiging isang negosyante ay isang napakabanggang paglalakbay para kay Nash. Pero aminado rin siya na sa pagiging negosyante challenging ito lalo pa at mayroon siyang showbiz commitments. Sa kabila ng mga hamon, sinabi ni Nash na fulfilling sa kanya ang kaalaman na siya ay nakapaglakbay patungo sa ibang industriya bukod sa showbiz. Kumbaga nakaka-stress anya ito na masaya. Hindi rin pinagkaila ni Nash na naroon ang takot niya sa simula nang buksan niya ang kanyang restaurant, dahil hindi naman siya galing sa pamilya na may entrepreneurial background. Wala siyang kabataran sa pagpapatakbo ng isang negosyo noong simula, ngunit pinaniniwalaan lamang niya ang kanyang instinct. Kahit na walang kasiguraduhan ay sinubukan niya pa ring pasukin ang business world, ayon ba kay Nash. Papaano araw niya malalaman kung hindi susubukan dito na pagtanto niya na parang kahit anong bagay pa yan, huwag dapat matakot at pa-intimidate, kailangang sumubok upang malaman ang kalalabasan. Naniniwala sila sa lahat ng bagay ay natututunan maraming failures at pagkakamali. Wala aniya nagbibusiness na maganda agad. Kahit sila ay honest ito, may mga panahon na may setbacks. Pero okay lang ang ngayon, ang mahalaga ay matuto mula dito at kung paano ma-overcome iyon. A real estate investor. Hindi katakataka na maging padre de pamilya si Nash sa murang edad. Dahil bukod sa negosyante na, may mga investment pa ito. Nagbibigay siya ng magandang halimbawa sa mga kabataan ngayon, pagdating sa wastong pamamahala ng kanilang pinansyal. Bagamat low-key sa pagbibida sa kanyang mga naipundar na mga ari-arian, sadyang nagsusumigaw ang katalinuhan at magiging madiskarte niya sa paghawak ng perang kinita. Mula sa pag-aartista, kung ang iba'y paramihan ng mag-agarang sasakyan o materyal na bagay, ayon kay Nash sa pagbili ng lupa siya nakatuon, sa isang interview noong 2017. Binahagi ni Nash na nakabili siya ng 3 malalaking lupa. Naturo naman sa kanya na veteran actor na si Ronnie Lazaro, noong kainaitan niya sa pelikulang Love Me Again, noong 2010, kwento ni Nash. Noong siya ay 9 na taong gulang pa daw siya, yun na daw ang pinag-uusapan nila, sinabihan daw siyang mag-invest sa lupa at huwag sa kotse, kasi tumataas ang value ng lupa. Kaya inipon niya ang kanyang kinita at bumibili sila ng ina niya ng mga lupain. Ilan lamang sa land properties na nabanggit ni Nash ay matatagpuan sa Tagaytay City, 2 tig 400 square meter. At sa Del Monte, Bulacan na nasa 20 hectares, na plano niyang patayuan ng building para popahan. Hindi lang sa Pilipinas siya nakabili ng mga properties si Nash, kundi maging sa ibang bansa. Taong 2019 binayad niya sa kanyang Instagram account, nakabili na rin siya ng sariling bahay sa Las Vegas, Nevada. Sa isang panayam sinabi ni Nash na ang naturang bahay ay binili niya noong 2018 pa. Mayroon itong lote na may sukat na 1,800,000 square feet, at may 3 silid tulugan,
Sinabi niya na ang malaking bahagi ng bayad para sa ari-arian ay mula sa kanyang ipon. Mula lang siya'y magsimulang magtrabaho sa showbiz. Nang matanong kung bakit siya kumuha ng house and lot property na sobrang layo sa Pilipinas, paliwanag ni Nash na bagamat pwede itong tirhan, more on investment talaga ito, kaya raw niya ito binili ay dahil maganda ang real estate sa Las Vegas. Sinabi ni Nash na ang kanyang lolo ang nagpahiwatig sa kanya na magkaroon ng interest sa pagbili ng mga bahay. Masayaan niya siyang nakikitang buo ang kanyang pinaghirapan. Lalo pa at matagal na niyang pangarap na makapag-invest ng bahay sa ibang bansa. Nang matanong sa payong maibibigay sa kapwa celebrities pagdating sa investments, ayon kay Nash, hindi niya alam una sa posisyon siya mag-advise kasi bata o baguhan pa lang naman siya sa larangan ito, pero base sa kanyang karanasan, lahat anya ng bagay na papag-aralan pero hindi lahat nabibigyan ng oportunidad. Huwag anyang matakot na sumubok dahil tulad niya ay wala rin siyang alam nung simula. A politician. Sadyang hindi nauubusan ng gustong maabot si Nash. Mula sa pagiging artista at negosyante, sinubukan naman niya ang kanyang strategy sa mundo ng politika. Nang maghain siya ng kandidatura noong September 2021, pero may ibang nagduda sa kanyang kakayahan at nariyan ang paratang na kaya siya sumabak sa larangan ito, ay dahil sa pera. Ngunit ipinahayag ni Nash na laging nais niyang pumasok sa politika upang mapabuti ang buhay ng mga tao, tungkol sa kanyang opinyon sa pagiging isang batang politiko. Sinabi niya na ang edad ay hindi hadlang sa pagtulong sa iba, hindi rin daw niya pinasok ang politika dahil lang na-bored siya. Talagang nandun na sa kaisipan niya ito ever since at naging perfect timing lang. Tulad ng kanyang successful showbiz career and businesses, naging matagumpay din ang unang sabak niya sa politika. Si Nash ay kasalukuyan nakaupo bilang konsehal ng Cavite City. Rich in love with his childhood crush Mika de la Cruz. Tunay na wala nang mahihiling pa si Nash sa tinatamasang tagumpay. Sa mga larangan pinasok masasabing tila nakamit na ang lahat ng kanyang goal para sa kanyang sarili at pamilya, maging ang kanyang buhay pag-ibig ay masasabing makulay, at masagan din. Katunayan higit sa lahat ng nakamit na ito, kung may ituturing man sila sa kanyang tunay na kayamanan, ito ay walang iba kundi ang kanyang asawang si Mika de la Cruz, bukas sa kaalaman ng publiko. Ang labis na pagtatanging niya kay Mika at kasiguraduhan, na ito na ang babaeng nais niyang makasama ng panghabang buhay. Katunayan sa tuwing nakakapanayam si Nash, kung kailan niya balak pakasalan si Mika, palagi niyang sinasabi na anumang oras ay handa na siya. Nabanggitin niya na bago sila lamagay sa tahimik, tiniyak niya na may bahay na silang titirhan. Wala na ngang sinayang pa na panahon pa si Nash, dahil isa nga sa sinunod niyang goal, ang gawing Mrs. Aguas ang kanyang childhood crush. Noong May 18, 2024 nagpalitan ng ADOS ang longtime couple. Sa Tagaytay City, sa isang nakakapagdamdaming post sa Instagram, nag-upload si Mika ng larawan niya, ilang sandali bago siya lumakad papunta sa altar. Nilakipan niya ito ng caption na "Walking towards my godsend, my love, and my forever." E-post ang inyong comments at reaction sa baba, at huwag kalimutan na mag-subscribe. E-like at e-share ang video na ito. Maraming salamat sa panonood.